Mga kaparokya, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa tila babala kay Mayor Vico Soto na kung saan ayon sa napanood po natin ay binabalaan or binigyan po ng reminder ang butihing Mayor Vico Soto na huwag basta-basta magtanggap or kumain galing sa ibang tao dahil pwede daw pong ikapahamak ito ng butihing Mayor Vico Soto. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng gantong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin po nang sa gayon ay mas dumami po po ang mga panood ng mga ina-upload po nating video or ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at bago natin umpisahan mga kaparokya ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, may napanood po tayong video patungkol nga po sa butihing Mayor Vico Soto na kung saan binalaan or binigyang babala po ang butihing mayor na wag basta-basta tumanggap ng pagkain galing po sa ibang tao dahil pwede daw pong ikapahamak ng butihing Mayor Vico Soto ito. So yun nga po mga kaparokya, hot topic ngayon ang butihing mayor sapagkat sa magandang ginagawa nito sa kanyang lungsod na nasasakupan. Talagang pag sinabing Mayor Vico Soto, ang unang iisipin mo mga kaparokya ay yung good governance or yung mabuting paggugobyerno. Of course mga kaparokya, pag sinabing Mayor Vico Soto, yung paglaban po sa corruption. Yun ang una mong or yan yung unang tatatak sa isip mo kapag binanggit ang pangalan ng butihing Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, kung may pangit man pong sinabi ang napanood natin ito ay mas maraming magandang sinabi ito about nga po sa butihing mayor. So disclaimer lang po mga kaparokya, ito po ay isang hula lamang. So ito po ay tarot or sabihin na po natin ay hula. Pwede po natin wag paniwalaan. Pwede din po nating paniwalaan dahil wala naman pong mawawala sa atin or kay Mayor Vico Soto. So wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa mga kaparokya. Panoorin po natin ito mga kaparokya. Ang ating Vico Soto ay inspired para kuhanin ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng galing. Ayan po, ayaw daw niya nang makilala siya bilang isang kurap. Wow, ang galing naman. Gusto niyang makilala siya bilang isang magaling, may basihan at pinag-aaralan ang mga bagay-bagay. At gusto niyang baguhin ang sistema o ang bulok na pamamaraan ng gobyerno ng isang taong politician. At gusto niya itong umpisahan sa pagpapakita niya ng kanyang sarili. Ayan po ha, sabi niyo naman. Yan. At sa ngayon, nililinis po niya ang lahat ng nakikita niya sa nasasakupan niya. Which tama po ang ginagawa niya. Ang sabi ng tarot, kinakailangan muna siyang magtanim. So, ibig sabihin, huwag siyang magmamadali. Huwag niyang piliting umangat agad ng pagtakbo ng posisyon. Kung ako lang po magiging spiritual guide nito, naku, babasa ko sa kanya lahat ng tarot. Ang sabi po rito, tama ang ginagawa niya, dahan-dahan lang. Huwag siyang makikinig sa mga tao sa paligid niya na kumandidato agad sa mataas. Wag muna. Siguro, kailangan muna niya magpakadalubhasa. Siguro, mga 12 years from now, hinog na hinog siya. 12 years from now. Mag-ingat lang sa mga nasasagasaan niya. Lalong-lalo na sa mga taong nasa business site na nasagasaan niya dahil sa mga proklamasyon niya ng katinuan ng, ibig sabihin walang mga suhol, na nasanay sila dati sa mga suhol, ngayon
mag-ingatan niya ang mga taong yan. Huwag na huwag siyang kakain ng mga bigay. Huwag na huwag siyang kakain o sasama sa mga inuman o yayaan ng mga tao. Lason ang igagawin sa kanya, lason. Yun ang nakita ko po dito, lason. So mag-ingat. Sir Biko, idol ko pa naman po kayo. Yan talaga sinasabi kong idol ko siya. Kasi, alam mo, itong batang ito ay inilalabas niya ang galit niya sa sistema sa pamamagitan ng pagpapakita ng good example, which is good. Mag-ingat lang po, Sir Biko. Tataas ang antas ng iyong pagkapolitika hanggang sa pagdating ng paghinog mo, tatakbo ka sa pinakamataas. Pero hindi pa ngayon, ha? Yan siya, yan ang kanyang soul. Searching. Naghahanap siya ng katotohanan ng magawa niyang maganda. At nakikita niyo yan. Naku, ang dami pong susuhol, ang dami pong magsasabi sa inyo na jump agad, akyat agad. Huwag na huwag niyo pong susundin yan. Huwag na huwag niyo susundin ang mga... Kasi gagamitin lang po kayo. Pero ang katotohanan, magaling kayo kahit wala kayong magsusun. Tao ang mag-aakyat sa inyo sa tamang panahon. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Ang limelight kasi sa kanya, politika. Ano ba ito? Para ikinasal niya ang sarili niya sa bayan. So alam niya delikado ang trabaho niya, delikado ang sitwasyon niya. So parang gusto niya, gumawa siya ng pangalan because gusto niyang magtanggol. Gusto niyang i-correct. Naniniwala siyang yayaman at mabangon ang kanyang nasasakupan kahit walang korupsyon. O hindi siya masuhulan, o hindi siya Yun, parang gano'n. And, nako, again, may mga taong lalapit sa inyo at gagamitin ang inang bayan na kayo daw ay tumakbo. Huwag niyong papatulan. Hanggat maaari po, ang pagkatali po ng inang bayan sa ngayon ay hindi pa po kayo ang solusyon. Masakit man, pero kailangan po kayo ng taong bayan. Pero hindi pa sa ngayon. Unawaan niyo po ba? Hindi pa po sa ngayon. Darating ang panahon, tao ang magluluklok sa inyo. Yun at the right time. Pero hindi pa po ngayon. Hindi isang kamag-anak na nasa politika ang magpupumilit na iangat ka kaagad. Sana po pag-aralan yung mabuti dahil hindi pa po talaga. Diyan muna kayo, pag-aralan ng lahat tapos another step. Basta wag munang akin ng sobrang akyat. Ayan po. So, kahit ito po'y kadugo ninyo at mahal po kayo nito, kailangan pa rin pong pag-aralan na wag munang makinig. Ha? Kasi po, sisikat pa kayo at mamahalin pa kayo ng mga tao sa tamang panahon. Salamat. So yun nga po mga kaparokya, kung meron man pong di magandang sinabi ang manghuhulang ito, ay meron din naman pong magandang sinabi ito about kay Mayor Vico Sotto. Pwede naman pong wag paniwalaan at pwede naman pong paniwalaan dahil pwedeng maging gabay ito. Sana napanood din po ito or napapanood po ito ng butihing mayor. Wala naman pong masama kung paniniwalaan ito sapagkat gabay or guide ito para sa kanyang political career. Para maging aware din po ang butihing Mayor Vico Sotto sa kanyang mga nasasalamuha. So yun nga mga kaparokya, ayon sa manghuhula or sa tarot ay wag daw basta-basta magmadali ang butihing Mayor Vico Sotto na umakyat sa mas mataas na posisyon. According dito mga kaparokya ay 12 years from now. So 2025 po ngayon. So by 2037 ayon po sa hula. Pero kung 2037 mga kaparokya ay hindi po presidential election ang 2037.
Kung hindi po magbabago ang constitution mga kaparokya ay midterm election po ang 2037. Maybe mga kaparokya ang sinasabi nito ay by 2034. So tama naman po para sa akin. Agree po tayo sa sinabi ng manghuhulang ito na wag sanang magmadali ang butihing Mayor Vico Soto. So kahit alam po natin na pang presidente na po ang kalidad ng butihing Mayor Vico Soto when it comes to leadership, ay mas mainam pa rin po na pag-aralan muna ng mabuti ang kanyang tinatahak, ang kanyang political career. Dahil ayon dito mga kaparokya ay tao mismo ang siyang magluluklok sa butihing mayor. Yun nga po mga kaparokya, pinag-iingat nito ang butihing Mayor Vico Soto sa mga pwedeng masagasaan nitong businessman. Dahil alam naman po natin mga kaparokya na kung sumagasa po ang butihing Mayor Vico Soto ay wala talaga siyang pakialam. Talagang laban siya mga kaparokya against sa corruption. So yun nga po mga kaparokya, isa pa sa babala nito ay wag daw basta-basta tumanggap ng pagkain sapagkat pwede daw pong ikalason ng butihing Mayor Vico Soto ito. So mga kaparokya, wala naman pong masama sa sinabi ng manghuhulang ito. Ito ay gabay lamang po. Pwede po natin paniwalaan at pwede din pong hindi paniwalaan. Ang importante po dito mga kaparokya ay kung mapanood po ito ng nakararami sa atin at sabihin kay Mayor Vico Soto ay pwede itong maging gabay ng punong lungsod ng Pasig para at least maging aware po siya sa kanyang tinatahak. So meron pong sinabi din ang manghuhulang ito mga kaparokya na meron daw pong kamag-anak na nasa politika na nais pakyatin ang butihing Mayor Vico Soto. Siguro mga kaparokya, kung hindi po tayo nagkakamali ay si Tito Soto po ito. Dahil kamag-anak na nasa politika ang binabanggit dito. Well mga kaparokya, may sarili naman pong paninindigan ang butihing Mayor Vico Soto and by 2028 ay hindi pa naman po pwedeng tumakbo in a higher position ang butihing Mayor Vico Soto. Again mga kaparokya, by 2028 ay he is turning 38 or 39 years old. So underage or illegitimate pa po siya to run sa presidential election. Maybe pwede po siyang tumakbo sa Congress or sa Senate, but according to Mayor Vico Soto, he wouldn't run po mga kaparokya in any post by 2028. Pero tulad din po ng sinabi ng manghuhulang ito, isa din po tayo sa umaasa na pamunuan ito ang ating bansa dahil malaki po ang tiwala natin sa butihing mayor na talagang binigyang buhay nito ang lungsod Pasig buhat ng pamunuan niya ito. At naniniwala ako mga kaparokya na kung nagawa po niya sa lungsod Pasig ay kaya niya rin pong gawin sa buong bansa. But again, para sa akin mga kaparokya ay wag munang magmadali po ang butihing Mayor Vico Soto. Kumbaga mga kaparokya, kung hinog na po siya ngayon ay magpakahinog pa po siya, magpakadalubhasa pa po siya sa larangan po ng politika. Nang sa gayon mga kaparokya, kapag dumating po yung time na inaasam po natin, at least mga kaparokya ay alam niya na po ang gagawin sa bansang Pilipinas. So tulad nga po ng ginawa nito mga kaparokya sa lungsod Pasig ay naniniwala din po tayo na kaya niya pong iangat ang bansa, ang ating bansa mga kaparokya sa minimithi nating pangarap na magkaroon po ng masaganang buhay ang masang Pilipino. So again mga kaparokya, ang hula or yung tarot na ginawa po ay pwedeng hindi paniwalaan. Depende na lang po sa inyo kung naniniwala po kayo. Ang importante po dito mga kaparokya ay pwedeng maging guide po or babala po ito sa butihing mayor. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol po dito? Paki-comment naman po ang suggestion or yung opinion nyo at pakidagdagan naman po yung sinabi ko patungkol nga po sa topic natin ngayong araw. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.